Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng mga viewers natin sa IBC TV 13 at sa mga social media platforms natin. Ako po si Carl Tulfo and ngayon ay Monday, January 13. Para naman po sa mga reklamo at sumbong, bukas po ang Bitag Action Center mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 po ng umaga hanggang alas 2 lamang po ng hapon. Kaya naman ngayon, diretso na tayo sa sumbungan ngayong araw. Ano man problema, reklamo, sumbong. Bibigyan agaran aksyon, solusyon na nag-iisang pambansang sumbungan. Sa ngalan ni Ben Bitag Tulfo, ito ang hashtag, ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Sino ang mas may kasalanan? Driver na nag-awol sa trabaho o kumpanyang delay palagi magpasweldo? Amo, hindi ko ninakaw manok nyo. Sweldo ko, ibigay mo. Kung hindi, ipapabitag ko kayo. OFW, isang taon nang pumanaw. Insurance claim na naiwan sa pamilya, tila nagunaw. DMW at agency nagtuturoan daw. Dahil pinicture ng payslip, gwardya, tanggal sa trabaho, 13 months at sweldo, inipit ng amo. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman sa una nating sumbong, meron na tayong sigurong tanong muna, no? Kung sino ang mas may kasalanan dito? Driver na nag-awol sa trabaho o kumpanyang delay palagi magpasahod? Mga boss, kung ako ang tatanungin nyo, babalansin muna ako sa tanong na ito. Hindi kasi namin ito-tolerate ang isang empleyado na nag-awol sa trabaho. Subalit, hindi din naman makatarungan kung ang isang kumpanya ay delay palagi magpasweldo. Ito ngayon ang sumbong na inilapit sa aming tanggapan ng isang company driver dahil palagi raw delayed ang kanyang sweldo. Naisipan niya raw wag munang pumasok at humanap ng ibang pagkakakitaan. Kaya naman ang kanyang kumpanya hindi na rin daw ibinigay ang huling sweldo niya. Kaya naman para sa ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil sa kadahilanan pong ang aking kumpanyang na pagmamayari. Ako po ay isang company driver sa kumpanyang iyon na nagsilbi ng 2 taon mahigit. Ang aking pong idinudulog ay para po makuha ang aking sahod at 13 month na hindi ibinigay at hindi inihulog ang lahat ng benepisyo na dapat ay maibigay nila na kinakaltas sa aking sweldo. Silbi po ako sa kumpanya ng 2 taon mahigit. Naging tapat po ako lahat, walang record, walang lahat kinuha ko. 24 hours duty, okay lang, 72 hours. Okay lang, dire-diretso, walang reklamo. Kahit hindi bayaran yung OT ng tama. Hindi ako tatagal sa kumpanya kung masamang tao ako. Ngayon ang inihingi ko lang sa kanila is ibigay yung tama at nararapat. Umalis po ako sa kumpanya dahil wala na po, delay po yung sahod at hindi ko na po matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko, pag-aaral ng anak ko. Kaya hindi ko na magawa ng mabuti ang trabaho na may bibigay ko sa kanila. Kaya wala na rin po akong pamasahe papunta ng trabaho dahil nga po sa delay na sahod. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman mga kasama natin sa studio ng live ang nagre-reklamong company driver na si Roland Del Rosario. Magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Sir Carl. Alright. Sir Roland, matanong ko lang, saan ba nagsimula ang lahat dito sa reklamo mo? Bali, sir, sa delay na sahod po, sir. Tsaka sa mga benepisyo po na hindi na ihulog, sir. Delay na sahod at benepisyo. Okay. Matanong ko lang, sa kumpanya na pinagtatrabahuan mo, mga ilang beses mo bang naranasan na madelay ang sahod at walang mandatories or palagi ba ito? Sir, palagi po. Simula po nung nag-umpisa ako, sir, is ang dami na po. Kailan ka nagsimula? 2022, sir. 2022. Okay. Anong buwan yun? Mga October po. October. Nung start October 2022, okay, ano yung unang experience mo na na-delay yung sahod? Bali, sir, yun nga po, na-delay siya ng mga weeks, sir. Tapos yes, po, sir, kailan yung unang beses? nung pagpasok po ng payroll ng November, sir. Okay, so mga 2022 din ng November. Opo, November po. Doon mo naranasan yung sinasabi natin, delayed. Yes, Tama? sir. Okay, so nung una, itong November 2022, tapos nakailang beses ulit bago umabot sa kasalukuyan na taon? Bali, halos magkakasunod dyan, sir. Hindi lang po siya madedelay, sir, pag nakagkaroon po sila ng collection. Okay, so sabihin natin sa isang taon, 2022 and 2023, nakakailang beses sila na-delay?
Or Siguro halos sir, buwan sa halos, siguro hindi lang sila madedelay sir, siguro mga 3 months, 4 months, ganun po. So, hindi Sir, the ma-delay rest po, puro delay na po. Okay. So, 4, sabihin natin 4 minus 12, 8 months, mahigit ang mga na-experience mong delayed. Yes sir. Kamusta naman yung sinasabing mandatories? Kasi sinasabi mo kanina na kinakaltasan ka, tama ba? Yes sir, po. So, kinakaltasan ka, tapos wala naman din na nauhulog sa mandatories mo, tama ba? Tama po. Okay. So, yung mandatories mo, chinek mo ba? Verify mo ba dun sa SSS PhilHealth Pag-ibig or kung ano man yung mga ahensya natin sa gobyerno na kung may mga hulog ba ang mga to? Yes sir, po. Chinek ko po. Okay. So, ano yung huling hulog niya? Sir, 2019 po. 2019 pa? Yes sir, last employer ko pa po. Last employer. So, wala kang trabaho from 2019 Yes, sir. until Pandemic 2022. Okay, pandemic. So, nung nagkaroon ka ng trabaho noong 2022, hindi ka nahulugan? Yes sir, simula 2022 sir. Nagkaroon ba kayo ng sinasabing kontrata or pag-uusap nitong sinasabing kumpanya na to? Sir, nangingi po kami sa kanila ng kontrata sir, pero wala po silang maibigay. Okay, so no contract. Tapos nung may mga nagrereklamo na po, naglabas po sila ng kontrata sir, na pinapapirma sa amin. Okay, Pero, sige. Sabihin na natin na naglabas sila ng contract, siguro move forward na tayo dun sa part niya. Doon naman sa mandatories, na-bring up ba dun sa kumpanya na walang hulog? yes sir, po. Alam na po nila sir, kasi ang dami na po nagrereklamo ron sir sa benefits. Anong ginawa ng kumpanya? Sabi po nila is aayusin daw po. Okay, aayusin daw. So hanggang ngayon ay wala pa rin. Yes sir, Tama puro ba? ayos daw po. Okay. Ako may tanong ako ha. Ano yung dahilan ng kumpanya nyo? Kasi laking yan, hindi nahulog since 2019. Ano po yung side nila? Bakit kinakaltasan kayo, hindi kayo nire-remit ba yung mga mandatories, tapos yung sweldo kanyo palaging delay? There must be a reason, di ba? Ina-explain ba ng kumpanya Sir, sa inyo yan? ina-explain sa amin sir, ang lagi nilang sinasabi sir is pandemic eh. Pandemic? Hindi na pandemic ngayon eh. Kumbaga, new normal na. Kumbaga, Kaya nga po, tapos sir, na tayo dyan. Mostly ng mga business, nakaahon na. Ito po bang kumpanya nyo? Anong klaseng kumpanya ba to? Construction? Construction and energy po. Construction. Opo. So, ang sinasabi nila sa inyo, kumbaga may mga financial losses or parang Yes, sir. nalulugi, yun po Opo. ba? Pero ano po yung ginagawa nilang paraan? Kasi hindi naman pwedeng ganun na lang palagi at magsasuffer yung mga tauhan. Ano po ba yung parang may promise ba sila na sinabi? Sir, na puro ayos- promise lang po kasi So, puro promise. Opo. Okay. So, yung kumpanya nyo, okay? Ano po ba yung sinabi ng may-ari? Nakausap nyo po ba siya mismo? Kasi kapag tao lang din, of course, empleyado lang din, magre-rely lang din sa top management. Yung pinaka-may-ari po ba, nakausap ninyo? Bali po, ang nag-ano po sa amin is yung presidente po eh. Presidente na yung Mini-meeting kausap po kami, ninyo. opo. Ang sabi lang po kasi lagi niya sa amin sir is aayusin po eh. Aayusin. So, Opo. hanggang ngayon, hindi pa rin naayos. Pero, Opo. Circle, may isa pang issue dito, Kasi, ang parang lumalabas dito, ikaw raw ay nag-awol sa trabaho. Kaya, kumbaga, as a return, yung kumpanya, parang hindi rin ibinibigay yung mga claims mo, like yung huling sahod, ano pa po ba yun? Yung mga mandatory. 13 month po. 13th month, Okay. tapos overtime. Speaking of dun sa bringing up ni Dean, no, na kung saan ikaw ay nag-awol daw, tama ba? Yes sir. Bali sir, di na po ako pinapasok ng sir eh. Hindi ka pinapasok. Yes sir, opo. Kasi po, dahil nga po sa dalas na po ng absent ko, dahil wala na po akong pamasahe sir eh, dahil sa delay po ng sahod eh. Dahil sa delay ng sahod. Opo. Okay. Nung time na yun, gaano ba ka-delayed na yung sahod mo? Ano sir, minsan umaabot na po ng sasahod uli. 2 weeks. Yes sir, opo. Pero lumalampas pa, umabot ba ng isang buwan? Hindi po sir, nagpapang-abot lang sir. Okay. Yung sinasabi natin na absent mo, na-inform mo ba? Yung sinasabing Yes, sir. Nagpapaalam po ako HR, sa kanila, sir. Sinasabi mo na hindi ka makakapasok sa kadahilanan na kinapkapos ka na sa budget at Yes, hindi sir, ka opo. makakarating. Anong sabi ng kumpanya? Bali sir, pumapayag naman po yung yung mga bisor ko sir. Kasi pinapaalam ko po, kasi may leave po ako eh. Ginagamit ko na po yung leave na yon nung time na yon. Okay. So bakit nila pinaabot sa punto na inawol ka? Ayun nga po sir eh, parang inaano po nila is awol ako sir. Dahil Dahil dun sa hindi ko na po pagpasok sir. sa hindi mo pagpasok. Okay, talagang maaawol ka kung di ka pumasok ng ilang araw. Tama, may leave ka, pero Opo. consumable yan. Yes, sir. Ilang araw lang yan. Opo. Ilang araw po ba kayo hindi... Kailan pa po kayo huling pumasok? Yun na lang tatanong ko. November 12 po. So, simula po nun, hindi na kayo pumasok. Opo, nung pagkasabi po sa akin nung November 14 na na wag na akong pumasok, di na po ako pumasok Kasi talaga. kung nagpaalam po kayo, nag-leave po kayo, I'm not sure kung ano yung ni-leave ninyo, pero nauubos po yan. Ngayon, January 2025 na, kung hindi po kayo pumasok, talagang maaawol kayo. Ano po ba yung naging pag-uusap ninyo?
Na yun nga po, sir, na sinabihan ako nung presidente na wag na pumasok. At Dahil? Dahil nga po dun sa pag-follow up ko sa kanila nung sahod at saka nung mga naipit ko pong ano. So dahil nag-follow up ka lang ng sweldo, ayaw ka na nila papasukin? Ganun Yes, po sir, ba yun? opo. Dahil po rin po sa mga absent namin, sir, na kaya sinabihan na po ako ng ganun, sir. Oo. Pero allegedly daw, kasi kaya di ka raw pumasok, ito, iklaruhin mo lang din sa amin Yes, kasi sir, nag-i-investigate din kami, na kaya di ka raw pumapasok kasi nga, dahil nga yung sitwasyon ng kumpanya, delay palagi magpasweldo, Yes, sir. pinayagan ka raw pong mag-sideline or dumiskarte para magkaroon ng dagdag kita. Totoo po ba yun? Yes, sir, pumayag po sila, sir. Kasi, sir, wala na po akong pamasahe, sir. Wala Pumayag na po. sila? Opo. So, sino Alam sila? po nila, Yung sir, kumpanya? yung kumpanya po eh. So, Sinabi ko po na so ito ganun yung eh. naging dahilan kaya hindi ka na nakakapasok sa Yes, mismong sir. kumpanya. Opo. Dahil pinayagan ka, i-quote ko pinayagan ka na mag-sideline muna sa ibang kumpanya. Yun po ba Yes, sir. ibig Ayun po yung pinapaalam ko sa kanila, sir. Kailangan ko pong gumawa ng paraan, Sino sir. po mismo kausap ninyo na Sir, yung presidente po ng kumpanya, sir. napakabait naman nun? Kumbaga, may sarili kang kumpanya pero inalo ka magtrabaho sa iba. Yun po ba yung Parang usapan ninyo? na ano niya rin, sir, kasi, sir, wala na rin po siya magawa, sir, dahil wala na po kaming pamasahe, sir. Wala pa akong pantusto sa pamilya ko. Walang pambayad ng ilaw, tubig. Okay, sige, ganito na lang, no? Nakikita naman natin yung nagiging problema for parts na nitong kayo, sir, at doon naman sa kumpanya. So, unang-una naman siguro, dapat natin pag-usapan ng maayos kung ano bang pwede gawin para sa iyo. Tama ba? Yes, sir. So, yun naman ang dahilan kung bakit ka lumapit sa amin dito. Siguro we can start talking about the solution, which is ngayon, makakausap natin sa kabilang linya itong admin and finance officer nitong sinasabing kumpanya na si Martin. Magandang umaga po sa inyo, Sir Martin. Yes, sir. Good morning po. Yes. Martin, no, matanong ko lang sa inyo kasi itong lumapit sa amin ay sinasabi na may delay daw ang sahod, walang mandatories at siya ay napilitan na magtrabaho sa iba sa kadahilanan na wala na siyang pang-budget dahil dun sa pagka-delay ng sahod. So ano pong magiging sagot ng inyong kumpanya po dito? Sir, yun nga po. Na-delay, sir. 1 to 2 days, sir. Pero minsan, sir, usually naman mas maaga po natatanggap nila, sir, yung sahod. Gawa nga po dun sa nangyayari dun sa kumpanya. Medyo recovering pa rin kami, sir. Okay. Hanggang ngayon po. Okay. Sinasabi niyo 1 to 2 days, pero ang sinasabi ng aming complainant na lumapit dito ay mahigit 2 weeks daw umaabot minsan. Umaabot kasi sa punto, ma'am, na, or sir, na nawawalan po siya ng budget. Ay, hindi naman po totoo yan, sir. Na 2 to 3 nawawalan days, siya sir, ng based on budget? my experience. So anong dahilan po kung bakit siya ay hindi po nakakapunta ng office? Ano po ang paalam niya sa inyong opisina? Sir, yun po yung sinasabi niya na didiskarte na lang daw po muna siya, sir. Okay, Which is okay. Bakit po aabot na siya ay didiskarte? Sir, didiskarte. Pero sir, ang alam ko dyan, nung sinabi niyang didiskarte siya, sir, kakasweldo lang po namin nun, sir, kakapasahod lang po namin nun, sir. Hindi. Tatanungin ko lang, bakit aabot sa punto na siya ay didiskarte? Meron ba daw siyang sinasabing dahilan na may pinagdadaanan siya sa pamilya niya? Or dahil nga doon sa sinasabing delay ng sahod, dahil nga sabi mo na merong reason na kayo ay recovering? Yes, sir. Sir, hindi po namin alam, sir, kung bakit niya sinasabi. Pero, sir, kami naman, if ever na ma-delay yung sweldo, nagpapa-cash advance kami, sir. Cash Nag-a-advise advance. din kami, sir. Cash mas advance. Cash advance, mga magkano Yes, sir. naman yun? Yun, sir, kalahati ng sweldo nila, yung binibigay po namin, sir, sa kanila. Para lang po makapagpasok sila sa Pero amin, sir. sa pagkakaalam ko kasi, no, under DOLE guidelines ay dapat meron at least emergency fund or pang salo doon sa sinasabing kahit sweldo ng mga tao, doon sa sinasabing mga bayarin. Wala bang ganung setup ang kumpanya? Sa ngayon, sir, talagang medyo hirap po talaga, sir, si company. Kapag delay na delay, sir, yung collection ng matagal, sir, talagang yun po. Hindi po talaga. Ganito, no, matanong ko lang, kung nagkakaroon kayo ng problema sa mga collection and sa pagbayad sa inyong mga tao, bakit hindi na lang po na siguro bitawan nyo na lang yung mga tao na iba, pagtrabahuin na lang sa iba, sustain yung kaya nyo sustain kesa po na may delay na sahod at bayarin? Sir Martin? Nandiyan pa ba kayo?
Nandiyan pa ba? Si Sir? Sir, yes sir, hello po. Hello Yes. po, naririnig niyo sir, malinaw Yes, po. yes. Sir, pinag-aaralan po namin yan sir, sa ngayon po. Okay, so ngayon na nag-uusap tayo sa ere, nagkaroon na kayo ng sinasabing side dun sa inyong nangyayari due to financial troubles ng inyong kumpanya. So ano po magagawa ninyo ngayon? Dahil lumapit na po ang mismong dati yung driver dito sa amin na nirereklamo niya yung mga sinasabing hindi paghulog ng mandatories. Ano po yung magagawa ninyo dito? Willing ba kayo na i-settle itong mga sinasabing pagbayad ng mandatories? Sir, sa ngayon po, nagko-consolidate kami sir nung mga dapat pong bayaran. So on board naman po yung mga employees, especially since pandemic, na walang malilay off at hindi po mababawasan yung sahod nila. Pero hahabulin na lang yung mga payment sa benefits po habang nagre-recover si company, sir. Okay, Tapos, sir, willing ba kayo siguro para mas magawa na lang ng paraan ay pag-mediate sa DOLE para magkaroon ng maayos sa pag-uusap na talagang lihitimo at sigurado ang ating maibibigay? Sir, actually kami na po yung lumalapit, sir, sa DOLE. Para Hindi, po okay lang kasi makausap sila, kausap naman na nasa kabilang linya naman na ngayon yung DOLE. So mas maganda na kahit papano pagkatapos ng ating pag-uusap or pagkatawag ko kaagad mamaya sa DOLE, at least magkaroon na tayo ng maayos sa pag-uusap, may diretso na kaagad at maayos ang problema ni Sir. So, ang Yes, tanong sir, ko sige lang... po, Sige po, go ahead. Opo, sir, sige po. Makikipag-coordinate kami, sir, sa DOLE after this conversation po. Okay. May another concern lang din ako. Since nagsasabi naman kayo na nakikipag-coordinate kayo sa DOLE and yun nga, gusto niyo na naman na gawa na ng paraan. So ano po ang timeline ninyo? Kasi matagal na po nag-aantay itong tao na to tungkol sa kanyang sweldo at siyempre may mga bayarin din siya. So hanggang kailan nyo ba patatagalin itong sinasabing problema ni Sir? Sir, this first quarter, actually sir, nagpapa-consolidate na nga po kami ngayon. Pero sir, ang kailangan sir, magpasa muna siya ng DTR, yung resignation sir, then yung clearance sir. A month ago sir, ni-remind na po namin siya dyan para ma-process po sir kung ano po yung claims niya sa amin sir. Okay, sige pa, sasalitain namin yung itong sinasabing dating driver ninyo. Sir, kailangan mo daw gawa ng paraan na nakapagpasa ka na ba ng DTR, resignation? Sir, nakapagpasa na po ako sa kanila, sir, ng DTR eh. Nung November pa yun, sir eh. Yung clearance tsaka resignation na hinihingi niya, sir, sinasabi niya napakadali lang daw po ipasa nun. Ang problema kasi nun, sir, pag pinasa ko yun, sir, yung pipirma po nun eh. Kung pipirmahan po baka agad nila, sir eh. Kaso baka gawin katulad nila sa benefits, sir eh. Pabuti ng taon. Okay. Okay. Pero at least, kung sinabi na makukuha mo yun, kung pipirma ka, maganda, i-comply mo para gumulong na. Kasi dito ka nabubutasan eh. Di ba? Sabi, hindi Yes, ka pa sir. kasi nagsasubmit ng clearance or hindi ka pa nagki-clearance. So, Yes, hindi sir. uusad yung request mo na makuha kung ano yung mga nararapat para sa'yo. Matanong ko lang, Sir Martin, ha? Ano po bang status ni Sir Roland ngayon? Awol po ba siya or currently employed? Kasi parang nagkaroon ng misunderstanding na allegedly inalaw daw po siya nung may-ari na sumideline. So, ang pagkakaintindi po kasi siguro ni Sir Roland, dahil nga po nade-delay yung sahod, pwede siya magtrabaho sa iba. Ano po ba talaga yung pinaka pag-uusap or status na ito ni Sir Roland? Awol po ba siya? Sir, nag-awol po talaga. Sir, pinapabalik siya ni boss. Kaya lang sir, yun nga po, ayaw na niya talagang makipag-coordinate Okay, sa amin, sir. ganito na Ang lang, ginagawa Martin, no? Para mas maging maayos ang ating pag-uusap, ganito na lang. Since nagkaroon na siya ng pagpapasa noon ng mga DTR and whatnot, in the presence of the DOLE, which we'll consult later kung tama ba at pwede ba to, ibibigay ang mga sinasabing requirements. Dapat sana, kung pwede, magkaliwaan na lang din, bigay niya yung requirements niya, ibigay niyo din yung karapat-dapat para sa kanya. Para magkaroon na maayos na mga pag-uusap at matapos na doon mismo sa DOLE yung kanyang hinihingi. Yes sir, yun naman po yung gusto namin mangyari sir. Okay. A month ago pa po. Speaking of, Sir, Okay. sir, Sige, ganito, no? Makakausap natin sa kabilang linya. Diyan ka muna, Martin, no? Makakausap natin sa kabilang linya itong Head Mediation Arbitration Legal Services Unit ng DOLE NCR, si Attorney Cesar Petate. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Yes sir, good morning din po sa inyo lahat. Yes. Attorney, no, may idudulog lang sana kami na mayroong isang tao na lumapit po sa amin na dating driver ng isang kumpanya at inireklamo na delayed daw ang sahod at wala daw
kaayusan ang tungkol dun sa pag-deposit ng kanyang mandatories. If I'm not mistaken, simula 2022 siya nagtrabaho dun sa kumpanya October and umabot hanggang November 2024 ay wala pa rin hulog ang mandatories. I know on that part, I think DOLE doesn't have the jurisdiction for that Yes, said part. sir. Pero Opo. that's a additional information lang, sir. And then tungkol naman dito sa mga delayed na sahod, may mga concern siya. Is it possible ba na makapag-mediate yung DOLE on that part? Yes, sir. Possible po yun. Talaga pong yan po ang purpose ng ating tinatawag na SENA or yung Single Entity Approach. Yung paghaharapin po natin yung both parties, yung employer, tsaka po yung ating manggagawa, upang magkaroon po tayo makaharap ng mabilis ang solusyon po sa hinanaing ng ating mga manggagawa po, sir. So kung pupunta po sila sa DOLE para po mapagharap at makaharap po tayo ng mabilis ang solusyon sa problema po ng ating complaint po na employee. Okay. Attorney, no, na-bring up ko lang kanina dun sa kabilang panig na si Martin na baka posible na kasi may mga hinihingi silang DTR, resignation at clearance. Maybe, sir, could DOLE assist in this part na baka kung po pwede magkaroon ng kaliwaan na kapag ibibigay yung mga requirements ay maibigay ng karapat-dapat kasi of course nangangamba itong aming complainant na baka mamaya ay patagalin lang yung sinasabing proseso na naman. So, possible ba yun, sir? Yes, sir. It's very possible po. Pagka po nagpunta na sila sa DOLE, talaga po dapat po, bago magkapirmahan ng mga dokumento, kukumbinsin tayo na magkaliwaan po or mabigay agad ng mga nararapat sa ating magagawa bago po pumirma na resignation, magsabit na ibang dokumento ng ating complainant po, sir, sa employer. Alright, okay. Sige sir, no, asahan namin yung mag-iagaran aksyon ng DOLE and yung antayin namin yung mga posibleng appointments and updates para po dito sa ating complainant. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Yes, sir. Cesar. Pwede ko pong malaman, sir, kung saan yung company located ka, sir? Yung company is located saan banda? Ano sir Sang Anong city, lugar? kahit Anong city lugar? na lang. City? City na lang po. Oo, sang Makati city. City. Sa Makati, Makati raw City. po. Mga Makati area, sir. Okay, sige, sir. Noted po, sir. Noted po. Alright. And other details, sir, i-discuss po namin after ng airing. Alright, sir. Sige po. Okay. Noted po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, Thank balikan you po. natin. Salamat. Maraming salamat, sir. Okay. Balikan lang natin itong kabilang panig na si Martin. Nandyan pa ba kayo? Yes, sir. Dito po po. Okay, ganito na lang yung hiling namin, no? Nabigyan nyo ng pagkakataon na sana maayos na itong problema. Kaya idudulog natin sa DOLE itong sinasabing problema na magkaroon sana ng kaliwaan na lang. Kung ano man hinihingi na itong kabilang panig, bago niya ibibigay yung mga sinasabing requirements, DTR, clearance, and whatnot, maibigay na. Alright? Yes, sir. Opo. Ano na lang natin, sir. Kung makapagpasa naman siya, sir, wala naman po magiging... Hindi, ang ibig kong problema sabihin, Martin, ang pakiusap ko, doon sa DOLE itself, hindi niya muna ibibigay hanggang sa makita niya na show me first ko ano ibibigay niyo sa akin. Kung hindi niyo ibibigay sa akin, hindi namin ipaprocess yan. Ibibigay yan. Okay? Yes, sir. Kasi Yes, ang sir. Actually, concern nitong ni Roland ay nagkakaroon ng problema na pagbibigay naman niya, hindi naman nagagawa ng aksyon. So ngayon, bago niya ibigay, dapat magawa na ng aksyon, then ibigay niya kaliwaan at least wala ng accountability nitong both parties. Alright? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, kinontak na namin yung DOLE dyan. Actually, kami na po yung nagpapatawag sa kanila, sir, para po makausap. Yes, pero mas maganda sana na meron din itong sinasabi namin schedule with yung mismong kausap namin. Kasi sila nakakaalam dun sa mismong detalye ng sumbong at kami ang mismong lumapit at nag-endorse ito para at least fair. Kasi kapag nanggaling po sa side ninyo, baka naman magamba itong kabilang panig na kasama namin na baka mamaya ay meron po kayong pag-uusap na hindi po natin alam. Which is ayaw na po natin. We want to maintain fair and transparency dito. Kaya mas maganda po siguro na galing na lang po dun sa mismong tao namin na ibibigay po namin para magawa natin ang paraan dun sa pagpapatawag. Okay po? Yes, sir. Okay po, sir. Naintindihan po namin. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Sir Martin. Sir, okay po, sir. Thank you po. Thank you. Okay. Ano, Roland? Okay na ba sa iyo yung kahit paano pag-uusap? Ang gusto ko lang naman mangyari, of course, kung hindi sila magbibigay nitong sinasabing mga mandatories and whatnot, hindi mo din mabibigay yung mga sinasabing hinihingi nila sa iyo. Ang pinapangamba lang po kasi namin, sir, katulad sa benefits, sir. Yung isang kasama ko, sir, ngayon, sir, is may sakit. Hindi po niya magamit yung PhilHealth, sir. Kasi wala nga pong hulog, sir. Ayun naman po yung ayaw kong mangyari sa amin, sir. Na kung sakali may mangyari sa akin o sa pamilya ko, na ma-hospital kami, na wag naman sana,
hindi rin namin magamit yung pilit na yun, Yes, sir. tama naman. And naiintindihan namin yung kahalagaan ng mandatories, kaya nga mandatories ang tawag kasi Yes, sir. mandato ng sinasabing kumpanya na bayaran yung mga sinasabing mga mandatories na yan. Kasi not paying, you said mandatories is already breaking the law. Which is why gusto na natin maayos yan para magawa na ng paraan, hindi na magkaroon ng sinasabing problema. So nakikita ko sa kumpanya, no, medyo malungkot lang na nagkakaroon sila ng maraming problema sa kanilang mga tao. Sinasabi nila, binibigyan na ng trabaho pero hindi nila mapasahod. Kaya nga sinasuggest ko kanina, kung hindi nyo kaya i-sustain yung mga tauhan ninyo, eh di bakit just give them what they have and then paalisin na lang sila. Diba? For example, termination due to financial struggles or problems. Magbibigay sila mga bayad dun sa mga tao. At least makahanap ng sinasabing ibang hanap buhay. Hindi sila matatali sa isang kumpanya na hindi naman sila babayaran ng maayos. Clear? Opo, sir. So, yun na muna ayusin natin. Yung sa'yo muna ayusin natin. Then, maybe pwede natin i-bring up yung ibang mga kasamahan mo sa DOLE na pwede siguro nilang matawag din. Okay? Andito rin po mga kasama ko, sir. Pero if ever, no, unahin muna natin ikaw kasi Yes, ikaw sir. naman yung lumapit sa amin para magawa natin ikaw muna ng paraan. Okay, Okay? sir. Okay. Maraming salamat sa paglapit dito sa amin. Okay po. Salamat po. At dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay Tigiwan. Itong hashtag, ibabitag mo. Susunod. Amo, hindi ko ninakaw manok nyo. Sweldo ko, ibigay mo. Kung hindi, ipapabitag ko kayo. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, lalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin sa Magkano nawala? Inabos niya. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, Respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Opo, sir. pinagsamantalahan, Mo nang paasahin, magmulukohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. Madaling lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan.
is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Alam mo ay liwanag sa daan ng Kawalan Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ng ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobon, putok sa bulo, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo. Pabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Alam mo ay liwanag sa daan ng Kawalan Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Alam mo ay liwanag sa daan ng Kawalan Tulfo. Ben Tulfo. Ben Tulfo. Do you have a gambling problem? Do you always feel the urge to bet and constantly return to win back what you lost? Do you spend more time and more money for gambling than intended? Do you often borrow money? Or even sell personal property to finance or pay gambling debts? Do you feel guilty when you gamble and want to stop but can't? Do you hide gambling chips, gambling money, and gambling paraphernalia from your loved ones? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag Ipabitag Mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at PATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN 1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng Bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto! Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng hashtag Ipabitag Mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines.
Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Ito po ay si Aludo Rota Chuseco, Undersecretary of the Department of Finance. Nais ko po kayong anyayahan na manood ng Cabinet at Work at IBC every Monday at 4 p.m. Watch Cabinet at Work every Monday at 4 p.m. on IBC. Cabinet at Work, tuwing Lunes, ika-4 ng hapon sa IBC 13. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, kung lalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibubitag mo ngayon naman sa susunod natin na sumbong. Amo, hindi siya daw nagnakaw ng sinasabing manok. Itong sinasabi ng kanyang pahinante. Sweldo ko, ibigay mo, kung hindi, ipapabitag ko kayo. Isang pahinante ng truck ang lumapit sa hashtag ibubitag mo para ireklamong kanyang amo dahil kasi sa isang akusasyon. Hinold daw ng kanyang amo ang kanyang 6 days na sweldo. Ang pahinante na si Rayman, pinagbibintangan daw na nagnakaw ng mga manok ng kanyang amo. Nagkulang daw kasi ang mga dineliver nilang manok sa kanilang kliyente at bilang kabayaran sa mga nawawalang manok, hindi raw ibinigay kay Rayman ang kanyang 6 na araw na sahod. Para naman sa ibang detalyeng sumbong nito, panoorin. Rinireklamo ko po ang dati kong amo. Di po ako pinasahod, tapos tinanggal po ako sa trabaho dahil pinagbibintangan po akong nagnakaw po ng manok dahil nagkulang daw po yung mga manok sa planta na dinideliver namin. Wala naman silang katibayan na ako ang nagnakaw. Ako po ang pinagbibintangan. Tapos napahanap daw po ako sa pulis, tutuluyan daw po ako nila. Kaya di na po ako makauwi doon sa barracks namin. Nagpasko po akong gutom po talaga kasi di po ako pinasahod ng amo ko ng mag-December po. Ngayon po, gusto ko pong makuha lang yung sahod ko dahil po para po makauwi ako sa probinsya, pamasahe ko po. Dahil wala po akong matuluyan dito. Wala rin po akong malipatan na trabaho dito sa Manila. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakausap po natin live dito sa studio yung nagrereklamo pong pahinante na si Rayman Fajardo. Magandang umaga sa iyo, Rayman. Magandang umaga po, sir. Sir, inaakusahan ka, nagnakaw ng mga manok ng amo ninyo. Yes, bakit po, po manok, sir? Ano po bang meron sa manok? Kasi po, sir, yung manok po, binabiyay po namin galing po farm papunta pong planta. Kumbaga, yan yung mga dinideliver nyo sa mga kliyente nyo. Mga buhay na manok. Laruhin natin, mga buhay na manok. Opo. Ilang manok daw po yung sinisisi na nawawala sa'yo? Tatlong sunod daw po, bali daw po, una 21 sunod, 17 so, sunod, hindi lang 21. isang beses kayo nawalan ng manok? Hindi lang. Sa 3 beses na yun, ikaw yung tinuturo. Opo. Na parang nagnakaw umano. Opo, ako daw po sirang nagnakaw. Wala naman po talaga akong ginawang pagnanakaw eh. Hindi naman po ako. Kayo pahinante, di ba? Opo, ako po ang pahinante. Matanong ko lang, di ba? Syempre pahinante, may kasama kang truck driver. Opo. Pero sa iyo mainit yung amo mo. Opo. Ikaw po ba, sir, may mga nagawa ka ba previously na kumbaga yung tiwala ng amo mo nawala na dahil dun sa nagawa mo? May mga ganong record po ba kayo? Wala naman po. Wala naman. Yung nakaraan po noon, matagal na, nakasagi po yung truck ng poste ng kuryente sa Pangasinan. Pero anyway, hindi naman kasi related yan dito sa kung nakasagi man yung truck driver nyo, hindi naman about sa pagnanakaw. Ang gusto ko lang malaman, bakit ikaw ang dinidiin? Siya ba'y may ebidensya? Kasi nga, ika nga ni Boss Ben, the burden of proof is with the accuser. Ibig sabihin, kung ikaw may isang akusasyon laban sa isang tao, papatunayan mo. Baka may ebidensya yung amo mo, kaya ikaw yung dinidiin. Wala naman po. Paano nyo po nasabing wala? May witness, mga ganun? Ang driver po ng truck, makapatunay po kung talagang nagagawa ko ng
kalukuhan po. Pero yan ba, sir, matanong ko kasi di ba bilang yan yung mga manok. From Opo. point A to point B, kunyari, i-deliver nyo sa probinsya. Di ba may listahan yan or may numero resibo kung po. ilan. Opo. So pag dumadating dun sa pinagde-deliveran nyo, hindi na kumpleto yung manok. Pagkakatay po, sasabihin ng checker ng farm rich planta na kulang ka niya 20, kulang ka niya ng ganito. Ganun. Wala naman po kakong empty. Wala naman empty cups. Pero kayo ba, syempre, i-deliver nyo, bibilangin nyo ba yan muna o sila yung magbibilang? Para kumbaga mag-match. Kasi sa inyo, sa farm po, di ba kumpleto? Pero pagdating sa kanila, pagdating po kulang sa farm na. rich, Sino nagbibilang po? Checker na po nila. Yung checker nila. Wala sa inyo. Wala na Kasi po. malay nyo ba, di ba? Sige. That's a good point na nabanggit niya. Magandang punto yun. Na kung saan, pag-alis doon sa sinasabing farmer, yung pinagkukunan nyo ng manok nyo, nagbibilangan, tama ba? Pagdating ba doon sa mismong farm na pinagdideliberahan nyo, meron bang checking kung ikaw man or yung driver, dapat most likely ikaw kasi ikaw pahinante or may isa pa kayong kasama, na dapat sana magbibilang ng manok na pipirmahan din or receive. Ito kabila na ilang manok to, receive, pipirmahan, para ma-certify na talagang hindi nagalaw yung manok dun sa side ninyo. Hindi, wala naman po sa amin ganun. Sa driver po ko, hindi po. Ako naman po, hindi naman po. Dahil nagsasalansa na po ako ng crates. So hindi nga kayo naggagawa ng ganong klaseng sistema na merong papeles na nagpapatunay na talagang na-deliver nyo yung ganitong klaseng bilang ng manok? Wala po, sir. Kasi checker po ng farm rich ang nagbibilang. Dali, sir. Hindi mo ba nakukuha ang aking punto? Ang punto ko dito, para maiwasan ang sinasabing problema o ganitong klaseng akusasyon, dapat man lang sana na meron sa parte ninyo or dapat may ginawa ang kumpanya na sabihan yung mga tao na bago i-turn over doon sa kliyente, maibibilangin muna yung sinasabing manok para siguraduhin na lahat ng mga manok na i-deliver nila angkop doon sa ipinadala ng farm. Wala naman pang kumpanya ganun. So walang ganun. Kumbaga, doon nagkulang. Kung meron lang ganun, mapoprotektahan mo rin sarili mo. Kasi nga, may checker sa kumpanya ninyo, may checker din dun sa kliyente ninyo, magtutugma. Dahil nga walang ganun, yun yung punto ni Sir Carl. Kumbaga, ito lang naman ay parang suggestion na kung meron sanang ganun, hindi sana mangyayari rin to. Kasi ano nga ba yung ebidensya ng amo mo? Wala naman silang mapatunayan, di ba? So doon nagkakaproblema dahil wala rin sa side ng company na nag-check kung talaga bang dumating ng kumpleto yung mga manok. Nagigets mo kami, sir? Opo. Okay. So, ano na po ang ginawa ng amo? Nung matapos magkulang, kasi sabi mo, 3 beses na ano pong ginawa ng amo? Yung magsasahod na po nun, yung di ako po pinasahod. Hindi ka pinasahod? Ilang araw po? Bali sa 6 na biyahe po. 6 na biyahe. So, kumbaga, magkano po ba per biyahe nyo, sir? Kung pwede malaman. Ang pagdalawa pong painantik, bali po tig 500. Tig 500. Pag isa lang ang pahinante, 1,000 po. 1,000. So ilang araw po kayo di pinasahod? Bali 6 po. 6 na araw, 6,000. Opo. Kasi yung sahod po ng isang painantik. Oo nga, sa ina napunta kasi nga mag-isa ka lang. Bakit daw po 6,000? Napakalaki na ba ng 6,000? Kumbaga yun na daw yung kabayaran para dun sa mga nawawalang manok. Opo, yun na po. Oo, wala nang ebidensya. Basta ikaw kumuha. Ito, yung sako mo, kukunin ko na. Dinala ko sa barangay. Pinabarangay ka, ni-report. Okay. So, ano nangyari doon? Nagpaliwanag ka ba? Narinig ba nung amo mo yung side mo? Kasi mahalaga, marinig yung panig mo. Mahirap naman kasi mag-akusa talaga nang di ka napapakinggan. Nagpaliwanag naman po ako na yun nga ang manok dinadala sa from rich. Talagang kumplito naman. At ako, hindi naman talaga ako nagnakaw. Kaya lang ang sabi niya, patunayan mo munang kumplito ang manok. At itong sahod mo, i-hold ko to. Kaya nagpasko po ako na wala pong makain. Sa loob lang po ako na sir ng barracks. Hanggang pong magbagong taon. Pero di ba dapat baliktad yung sinasabi nitong kabilang panig? Na dapat ikaw daw magpatunay na talagang kumpleto yung manok. Patunayan niya muna, talagang ginalaw mo yung manok, yun number 1 na tanong natin dyan. Hindi naman sa gusto natin na depensahan na yung isang tao. Pero kung wala naman silang ebidensya o batayan, ang gusto lang naman natin dito ay maging fair. Wala naman po patas.
Wala naman po Saka silang Sir Carl, kung 3 beses na naulit to, bakit hindi pa gumawa ng measure yung kumpanya or yung amo para hindi na... The fact na may Oo. problema sa sistema may problema sa sistema ng kumpanya. Hindi ko ibig sabihin na may problema ang sistema na pwede nang gawin ng isang bagay. Hindi naman yun. Ang punto ko dito, kung meron sana mga extra na sinasabi countermeasures yung kumpanya, ng mga papeles and whatnot, may iwasan yung sinasabing problema na ito. So, ganito siguro para mas malaman natin ang mga ibang detalye ng sumbong na ito dahil nga naidulog na ito sa barangay. So makakausap natin sa kabilang linya ang Chief Investigator ng Barangay Sabang, Baliwag, Bulacan, si Nestor Figueroa. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yes. Sir Nestor, ako po si Carl Tulfo. Nakalive po tayo ngayon. Sir, matanong ko lang, for the side nito na nangyari, dito sa lumapit sa amin na Rayman Fajardo at laban dun sa isang kumpanya na nagdala daw sa kanya sa barangay, ano po ang nangyari dito, sir? Pakikwento po sa amin. Noon po kasi December 21, nagpa-blatter dito si Mrs. Teresita Basalio, yung po kanilang amo, na di umano ay meron siyang 2 tauhan na ninakawan siya ng mga manok. Ang pangalan ay Raymond Fajardo at yung isa ay Mark Henson. Okay. Sir, ano po yung naging batayan ng sinasabi nating reklamo ng mag-asawa na ito or itong may-ari ng kumpanya? Meron po silang mga papeles na dala na halimbawa po galing sa farms yung sabihin po natin ang bilang ay 500, doon sa papel na hawak nila nagkukulang yung manok. Yes sir, naintindihan namin yun na sinasabi kulang nga daw yung manok. Pero ano yung naging batayan nila na mapunto na itong si Rayman Fajardo mismo ang kumuha ng manok? Sila po ang pahinansi, silang dalawa Sila lang naman ang pahinansi. So ang ginagawa ng amo is parang kinukumanda ng responsibilidad itong sinasabing pahinante. Opo. Tumistigo naman yata sa kanya yung driver. Tumistigo ang driver laban kanino? Dito po kay Rayman. So magkatuwang itong si Rayman at yung driver? Oo, sila magkasama sa truck Okay. So sinabi ni driver na wala naman kinalaman itong si Rayman doon sa sinasabing pagkakulang ng manok. Tama ba? Hindi po ganoon. Parang baliktad. Para po may driver ang testigo ng may-ari. Si driver, okay. So si driver tumistigo. Anong testigo ni statement itong ni driver? Hindi ka pa po nakakausap. Ayon lang po ito doon sa may-ari. Anong sinabi ng driver daw? Ayon po doon sa may-ari na komodo sa papel na hawak sila ay nagkukulang yung manok. Yes sir, naintindihan ko na sinasabi na nagkukulang yung manok, pero ang tinatanong ko is ano ang sinabi ng driver na posibleng kinahamak nitong ni Rayman? Hindi po masyado sa akin na sigurado yun, pero ayon sa may-ari, itinuturo ng driver na may kinalaman sa pagkawala ng mga manok, itong si Rayman. Okay, yun ang tinatanong ko na sinasabi ng may-ari na ayon sa driver na may kinalaman itong si Rayman sa pagkanakaw ng mga manok. Opo. Okay. So ngayon, ang sinasabi, yan ang nagiging batayan ng amo base doon sa statement ng driver. Ngayon naman kasi sir, sinasabi nitong ni Rayman na pwede daw tumistigo yung mismong driver para sa kanya at sasabihin na wala daw siya kinalaman. Hindi po ganun lumalabas At saka po nakausap ko nga po yung may-ari. Okay, sir, kasi wala naman po problema kung nakausap niyo yung may-ari. Ang aking concern lang is kasi kayo naman ang chief investigator ng barangay. Nagkaroon ba ng maayos na pag-uusap between you and the driver? Kasi yung nagiging batayan nitong sinasabing amo ay yung driver. Nakausap niyo na ba yung driver? Wala pa po sila pag-aharap dahil yung ito si Mrs. Teresita Basalio, kanina ko lang po nakita uli. Okay, kasi sir, siguro sa susunod, kailangan muna na dapat malaman ninyo kung yung mismong driver ay talaga nagsasabi ng totoo or ginagawa-gawa lang nitong sinasabing amo doon sa kanyang blatter para masabihin na mayroon siyang patunay doon sa sinasabi dito kay Rayman. Ang gusto lang naman namin, sir, ay maging patas dito doon sa part na yun para malaman. Wala ko nga po silang pagharapin. Kung yun naman si Rayman, diyan pa rin pala sa barracks nung may-ari na tutulog.
Okay. Okay po. So, yun lang naman sir ang gusto namin malaman. Ano pa po bang ibang detalye po na inyong naalam tungkol po dito sa nangyari? Ang alam ko po, nabayaran na yung kanyang sweldo. Dinagdagan pa, ginawa pa 6,000. Bayad na po. So, bayad na yung sinasabing 6,000 dito kay Rayman. Tama ba? Dati yung sweldo po na 5,000 plus, ginawa pang 6,000. Nasa kanya na po, pinadala sa kanya via ETAP. Okay. Kailan, sir, dapat bang bayaran itong sinasabing sweldo niya? Ang alam ko po, parang kanina lang nabayaran So kanina lang. Okay. Opo. Pero sir, alam niyo ba kung kailan dapat ito bayaran doon sa tao? Or hindi niyo masyado kabisado? Ayon po sa pag-uusap namin ni Rayman, siguro baka bago matapos yung taon na to, first week of January. Okay. Okay, so nabayaran na dahil po nang himasok na yung bita. Ganun po ba, sir? Kasi nahihirapan po kunin ni Rayman yung kanyang sahod. So nagbayad na po pala. Well, that's good to hear po kung ganun. Kasi ang pinakahinahabol talaga po ni Rayman yung kanyang sahod. Pero of course, sir, sa barangay, sana po kung magharap-harap ulit sila. Kasi kami, babalanse rin po kami dito kung wala pang mga ebidensya. Pero sana marinig din yung panig neto ni Rayman. Kasi according sa kanya, wala talaga siyang ginawa. So, sana po magkaroon po ng maayos na paghaharap sa barangay. Pinintay ko nga po siyang pumunta rito ulit. Ayan. Okay. Sige, ganito Sir Nestor, I'd like to ask na siguro mas mag-investigate kayo ng maigi tungkol po dito sa kaso na ito. Kasi of course, mahirap naman na either one side or two sides yan of the story. So either maakusahan ng tao hindi dapat or maakusahan lang yung taong karapat-dapat. So ayon naman din sa dalawa at kami bumabalanse lamang. At sana naman na lahat ng sinasabi nitong amo or nitong si Rayman ay talagang meron maayos na batayan. At doon na sinasabi natin, napapasok po ang inyong pag-iimbestiga. Okay po Sir Nestor? Opo, makakasa po tayo. Ayusin po natin yan kung sino may kasalanan talaga. Okay. Sige po Sir Nestor, maraming salamat po sa inyo. Opo, maraming salamat din po sir. Okay. Ngayon naman makakausap natin sa kabilang linya itong si Attorney Batas Mauricio to ask what are the legal aspects ng ganitong klaseng mga problema na kung saan na merong pag-aakusa dito sa sinasabi sa isang tao na nagbabatay doon sa sinasabing mga either statement ng driver, kung totoo na talaga nagbatay sa statement ng driver or if not, ano pa bang ibang mga posibleng pwedeng gawin. So, makakausap natin ngayon si Attorney Batas Mauricio. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga babayang na mo, si Ben Tulfo. May salita po dyan, batas sa Latin. Ang pangalan po, onus probandi. Onus probandi. Yan po yung batas sa Latin na po pwede nating gamitin sa pagtuklas sa karapatan ng mga nandito sa ating pong tanggapan, sa ating pong palatuntunang ipabitag mo, at sa karapatan po ng magkabilang panig. Ano ibig sabihin ng onus probandi? Ang ibig sabihin po dito, kung sino ang nag-aakusa, sino ang nagsasabing may ginawa o may pagkakasala ng kanyang kapwa, ang may tungkulin maglabas ng matibay na ebidensya. Matibay na pagpapatuo na yung kanyang inaakusa at yung kanyang inaakusahan ang tunay na gumawa ng krimen. Yun po yung kailangan nating maunawaan. Onus probandi. Sino ang may onus probandi? Yung pong complainant na nagsasabi na nagkulang yung manok. Ganito po yung gano'ng karaming manok ang sinakay namin, pero ito na lang ang dumating doon sa ating pinapadalhang supplier. Medyo mahirap po yun sapagkat kung wala namang pinipirmahan yung pong nagtungo dito sa ating himpilan, karami yung manok. O di kaya gano'ng karami yung tinanggap ng supplier na pinagdalhan nila ng mga manok. Mahihirapan po yung nagsasabing kulang ang i-deliver na manok. Dito po, kakailanganin ng isa pang batas pater bonus familias. The father of a good family. Ang ibig sabihin po nito, kakailanganin na magkabilang panig, lalo na ang kumpanya, na tiyakin ang katotohanan o katapatan ng kanilang pagtatala ng mga pinapadalang manok, mga inilululan sa sasakyan, at pagkatapos yung i-deliver actual mismo. At kailangan yung kanilang mga pahinte
para karami talaga yan. Culture po. Attorney, nabanggit ko lang din kanina habang kausap itong si Rayman na kung meron bang ganong klaseng sistema na for example, pag alis ng lugar, so sine-check nila, kung meron ba pagdating dun sa mismong pagdideliberahan na bago i-turn over nitong ni Painante at driver yung mga manok, ay meron din silang pagbibilang, receiving copy at whatnot na pwedeng pirmahan na kung sino man tatanggap dun sa mismong kumpanya para once na na-deliver na, meron mas certification sila na na-deliver namin itong pieces, itong amount, blah blah blah, so on and so forth, na talagang meron patunay sila na pinangahawakan na ito talaga yung na-deliver nila. At nakikita namin, attorney, dun sa kumpanya ay wala. And then ngayon, nagkakaroon ng sinasabing pag-aakusa. And then sinasabi din ng barangay na meron din silang pinangahawakan daw umano na sabi daw ni Amo na yung mismong driver daw ang nag-statement. Samantalang ito si Rayman, sabi niya, yung driver daw, pwede daw mag-testigo daw para sa kanya. So, hindi ko lang sure, attorney, kung whose side I'll be on. But then again, tamang inyong sinabi dun sa honus provandi that whoever accuses someone na kailangan niya magpakita ng sapat na ebidensya para mapatunayan na meron siyang ginawang pagkakamali. So, on that note, attorney, ang concern lang naman ni Rayman ay more of sahod, hindi nabigay. Ngayon na ibayad naman na. Pero I think meron daw interest itong kabilang panig pa rin na mag-file ng case. So what do you think about that, attorney? Po natin, dyan mag-iingat po yung kabilang panig na naglalayo o nagbabalak pang magsampa ng kaso. Kasi sa ibang pananaw, po pwede rin siyang sampahan ng kaso. Unang-una, yung pong pag-akusa ng wala namang batayan. Tama. Paninirang puri yung magagawa niya dyan. At pwedeng magdemanda itong taong nagpunta sa atin sa pabitag mo, eventual po, ng paninirang puri. At yun po yung pag-iingatan ng kabilang panig. Culture. Okay, very much clear naman yun, attorney, on that side. So once again, ulitin ko lang na napaka-clear na kailangan maglabas ng matibay na ebidensya itong kabilang panig, and at the same time na hindi din dapat aabot sa punto na kung saan magpa-file ng case sana para kung sakali ay kung ganun aabot sa paninirang puri. So, Attorney Batas Mauricio, maraming salamat po sa inyo. Tulfo, maraming salamat po kay Ginoong Ben Tulfo sa magbibigay pagkakataon sa Batas Mauricio maging bahagi ng paglaban ni Ben Tulfo kontra abuso. Ben Tulfo, hindi kayo iiwan, ilalaban ka. Maraming salamat po. Alright. So ngayon basahin lang natin yung statement nitong sinasabing inireklamong amo na si alias Roy. So tumanggi ito sumagot sa aming programa, subalit kinumpirma niya na na-hold niya ang sahod ni Rayman dahil sa pagnanakaw nito umano ng mga manok. Hindi raw ito ang unang beses na nagkulang ang mga manok sa tuwing si Rayman na naka-duty na pahinante. Ayon kay alias Roy, ibibigay niya ngayon ang sahod ni Rayman, subalit kakasuhan niya raw ito ng pagnanakaw dahil makailang ulit daw ito na ginawa ni Rayman. Well, again, ang aking sasabihin dyan sa amo na dapat siya magkaroon ng sinasabing maayos na batayan para ma-prove at mapatunayan na talaga may kinalaman itong si si Ray. Kung meron talaga siyang kinalaman itong si Rayman, then may karapatan naman siyang to do so. Pero para sa akin, hanggang wala siyang napapakita, ay wala siyang pwedeng gawin dito kay Rayman. So siguro Rayman, ang sasabihin ko na lang sa iyo at least kahit paano nakuha mo na yung sinasabing 6,000. But ikaw ay mag-iingat at magkalap ka na din ng sinasabing ebidensya kung sakaling aabot sa punto na ganon. Pero kung ikaw ay naniniwala at ikaw ay talagang inosente, yan ang panindigan mo na hanggang dulo. Wala po talaga akong kinalaman sa sinasabi nilang pagnakaw. Alright. Well, Rayman, yan na lang aking huling sasabihin at maraming salamat dito sa aming paglapit dito sa aming programa. Maraming salamat din po, sir, dahil po sa programa nyo. Nakuha ko po ang sahod ko. Salamat po, sir. Alright. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po. Alright. At dyan tayo nagtatapos sa sumbong na to. Ito nag-iisang pambansang sumbungan tulong ang serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban kay Digiwan. Itong hashtag ibubitag mo. Susunod. OFW, isang taon nang pumanaw. Insurance claim na naiwan sa pamilya, tila nagunaw. DMW at agency nagtuturoan daw. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners.
Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, lalaban ka, di ka iiwan. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga fruit-flavored refreshments para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Salamat sa Rear Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Tinututukan ang bawat panig ng bansa para maghatid ng mapagkakatiwalaan at napapanahong balitang kailangan mo. Saan man at kailanman. Buong pusong naglilingkod para sa bayan. Kasama ang mga maaasahan at mahuhusay na mamamahayag at tagapaghatid ng balita. Sarina Lusuegro, Princess Jordan, at Julius Segovia. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon. Dito lang sa IBC 13. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, lalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik ulit ang hashtag ibabitag mo. Ngayon naman sa huli nating sumbong ngayong araw, merong OFW 1 taon nang pumanaw. Insurance claim na naiwan sa pamilya, tila nagunaw. DMW, nagtuturoan daw. May 1 taon na ang lumipas nang pumanaw ang mister ni Nessie na isang OFW. Subalit ang pagdadalamhati ng ginang may kasamang stress daw. 1 taon na raw kasi ang lumipas pero hanggang ngayon hindi pa rin daw niya nakukuha ang death insurance ng kanyang yumaong asawa. Ang DMW daw kasi pinagpapasapasahan lang daw siya sa iba't ibang opisina. Ilang beses na rin daw siyang nagbalik-balik pero ang death insurance ng kanyang mister hindi niya pa rin nakukuha. Kaya mula Real Quezon, si Nessie nagpasya nang pumunta ng Maynila para humingi ng tulong sa bitag. Kaya naman ngayon para sa ibang detalye ng sumbong na ito, panoorin.
lumapit po ako dito para humingi ng tulong para po doon sa namatay kong asawa. Na hanggang ngayon po ay hindi ko pa nakukuha yung kanyang sa insurance. Ang asawa ko po ay halos 10 taon na nagtatrabaho sa gawaan ng aircon sa Samco Company. At siya po ay nagkasakit ng aneurysm. At yun po ang kanyang ikinamatay. Pag po ako pumunta ng DMW, bibigyan nila ako ng number ng landline. Tapos tatawagan ko. Pag tinawagan nila ako, tataboy ako sa iba. Kaya po ako pumupunta sa DMW dahil para makuha ko po yung pera na insurance na nanggaling sa company ng aking namatay na asawa. Kaya po ako pabalik-balik sa kanila. Binigyan nila ako ng computation, binigyan nila ako ng undertaking, ipa-print out ko, pipil-upan, ipapanotaryo. Lahat po yung nagawa ko na. At naipasa ko na po sa kanila lahat. Simula po February 2024, pabalik-balik na po ako sa DMW. Pero hanggang ngayon po ay wala namang nangyayari. Lumapit po ako sa Bitag dahil alam ko pong siya ang makakatulong sa akin para mapabilis po yung insurance na makukuha ko na galing sa aking asawang namatay para po sa aking mga anak. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman, mga kasama na natin ngayon ng live sa ating studio, itong nagre-reklamong asawa na si Nessie Gonzales. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Magandang araw po. Magandang araw po. So, ma'am, siguro po may kwento po sa amin ano po nangyari at nakita ko po na pinagpapasapasahan daw kayo. Oo. Matagal na po akong pumunta sa kanila pero wala po akong makitang malinaw na katotohanan kung paano makukuha. Nagawa ko na po lahat yung mga papel na kailangang ipinapakuha nila sa akin. Pero hanggang ngayon po wala. Magme-message daw po sila sa email. Pero pag halos 3 months. Yung dati nyo bang, yung imaon yung mister, ano ba ang kanyang trabaho noon sa ibang bansa? Ang una po ay siya isang driver. Tapos naglipat po siya sa gawain ng aircon. Okay. Ano pong bansa siya nagtrabaho? Saudi Arabia po. Saudi. So sa Saudi siya, and then simulan kailan ba siya nagtrabaho sa Saudi? 2010 po. 2010. So hanggang nung nakarang taon, tama ba? 2024 o 2023? 23 po. 23. Anong buwan? November po nang siya mamatay. Okay. Tapos January po siya na iuwi. Okay, so naibalik naman lahat ng mga kanyang kagamitan at yung kanyang labi, tama ba? Yun lang pong labi. Kagamitan po ay wala. Okay, okay. May iba ka ba bang gusto siguro na masabi na iba kung sakaling kakausapin din natin itong Department of Migrant Workers, kung meron ka din pakiusap siguro, ma'am? Ang pakiusap ko lang po ay ibigay na nila sa akin para po makabayad ako sa mga utang. Lubog na lubog po ako dahil nung kunin yung kanyang labi, halos nangungutang po ako. So doon sa mga pambayad ng kanyang burol at iba ba, tama ba? Okay. Yung mga anak niyo, ma'am, kamusta naman po? Ay, nandun po sa Quezon. Kaya nga po ako lumapit dahil wala na po halos kaming makain. So mag-isa na lang po talaga kayo sa buhay? Opo. Ilang taon po ba yung mga naiwang anak ni Sir, yung asawa niyo? Ayun po namang 3 ay may asawa na. Kaya nga lang po. Opo. Yung pong, nung umalis po siya, maliliit pa. Matanong ko lang, ma'am, siguro, ano pong din paggagamitan nyo kung sakali, di ba, makuha nyo yung insurance at maasikaso din natin kaagad? Apo. Ano pong posible nyo magawa doon? Talaga pong magninegosyo ako. Ano dahil ako po klaseng negosyo mag-iisip nyo gusto gawin? ko pong mag-buy and sell ng isda. Buy and sell ng isda. So pala isdahan kahit paano, tapos may benta saan? Sa palengke? Opo. Okay. Siguro para mas magawa ng paraan ng problema ni nanay, makausap natin yung sa kabilang linya si mismong Secretary Hans Kakdak, ang mismong Secretary ng Department of Migrant Workers. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Magandang umaga po sa inyo, sir, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Yes. Sec, magandang umaga po sa inyo. Ako po si Carl Tulfo. Naka-live po tayo ngayon. Yes po. Sec, may concern po kami dito po kay nanay at hindi niya daw po malaman kung ano pong status ng kanyang claim doon po sa
death insurance ng kanya pong yumaong mister na mahigit 2023 pa daw po na yumao ito. Ano pong magagawa ng inyong departamento tungkol dito? Yes, ang alam ko po ay ang isinataayos po sa pagkakaalam ko ay yung end of service benefits at yun po ang pinoproseso ngayon. In the meantime, nakahanda naman po kami magbigay ng financial assistance kay Mrs. Nessie. At kami po ay nakikisa at nakikiramay. And patuloy po kaming magbibigay ng assistance hanggang sa makuha yung end of service benefits from Saudi. But in the meantime, we can of course already provide the necessary financial assistance, and also with the OWA, kadugtong yung livelihood assistance. Meron po bang anak pa na nasa kolehiyo o nag-aaral? Sa alam ko po sir ay lahat ng mga anak niya ay may mga asawa at mga trabaho na po. Okay. So ang isasagawa po natin ay immediately we will contact. Ay may isa po pala. Sorry Sec, may isa daw po pala na wala pa daw. Napatigil na po sa pag-aaral. Napatigil sa pag-aaral. Anong level niya? Grade 10 lang po. Grade 10. Yun okay, tutulungan po natin siya magpatuloy. Ang isang option kasi din ay TESDA. Vocational technical para mas mabilis ang pag-acquire niya ng skills. Pero titingnan din ho natin yung posibilidad na magkaroon siya ng tinatawag na equivalency, yung ALS na tinatawag ALS, para magkaroon siya ng alternative option para makagraduate ng high school. And then through the Department of Education, nakikiusap tayo kay Secretary Sani Angara. And then, of course, with the DG, Director General Kiko Benitez naman doon sa test na voucher, the training voucher. And then again, we will provide the necessary financial assistance to the family. And then, of course, yung end of service benefits na sinasabi ko from Saudi. Okay. Sec, siguro no, kasi si nanay din dito ay, of course, kahit paano, nangangamba. Kasi I think there was a time before nung lumapit din siya sa DMW ay parang pinagpasapasahan daw siya. Yan daw po ang kanyang storya sa nangyari. So, may any possible ba na timeline po tayo dito, Sec, na magawan po sana ng paraan kaagad? Or anything para may ideya lang po si ma'am kung hanggang kailan po siya mag-aantay? Well, kukunin ko yung contact number ni Mrs. Nessie, and within this week po, mabibigyan namin siya ng financial assistance. Okay. As for the kukontakin namin si ma'am, and then bukas makapunta siya sa office natin para mabigyan kagad ng financial assistance bilang pauna. Okay. As for the ano naman sir sa death claim na sinasabi ninyo, is there any possible timeline din as well na kahit papaano na marinig din ni ma'am? That one will be from the Saudi side. So give and take mga 2 weeks siguro from today. Yung sa OWA at sa DMW within this week, mabibigay po yan. Alright. Sige po, Sec. At okay na ba sa inyo, Ma'am Nessie? Yun po bang ibibigay na pauna, hindi babawasin doon sa end of service? Sec, may tanong daw po si Ma'am. Sige, kayo po ang mismo magtanong kay Sec. Sec, magtatanong lang po ako kung yung pong paunang ibibigay nyo, sabi nyo, ay hindi po babawasin doon sa end of service ng mister ko? Hindi po, wala po tayong binabawas sa anumang entitlement ng OFW. In fact, sabi ko nga ho kanina, bukod sa end of service, dadagdagan pa ho natin, ma'am. Yung bibigay. Wala akong ibabawas, sa halip ay dadagdagan pa nga ho. Salamat po ng marami. Okay. Sige po nanay, may katanungan pa ba kayo bago po tayo magtapos ngayon? Yun lang po sir, aasahan ko na lang po para po naman yung mga bata po ay mapakain ko naman ng maayos. Alright. Sec, maraming salamat po sa pagtanggap po ng aming tawag ngayon at nasagot na po ang katanungan ni nanay po ngayong araw at asahan po namin magiging agaran aksyon ninyo given that DMW has been a good partner. Contact number, nanay. Yung contact number ni nanay, pa-request na lang po. Okay, sige po Sec, maraming salamat po sa inyo. Opo, sige po. Alright. Nanay. Thank you po. Anong magiging sagot niyo po given na yung mismong secretary na po ng Department of Migrant Workers na pong sumagot? Ako po ay nagpapasalamat dahil
Unang-una po sa inyo po na napabilis yung insurance at saka kung madadagdagan pa yung maibigay sa amin para po sa aking mga anak. Okay. For that part naman, ma'am, no, so ulitin ko lang, may sinabi doon naman sa part ng death claim, possible daw na baka mga 2 weeks kasi of course manggagaling doon sa abroad yung sinasabing funds na dapat ibibigay. And then doon naman sa isa naman na sinabi, I think ni Sec, meron siyang pauna, financial assistance, and then maybe yung OWA also as well, doon sa sinasabi natin na livelihood assistance, para kahit papaano po may magawan na paraan na kung sakaling gusto nyo man ng sinasabing inisip nyo, sari-sari store, o kung ano man, na palaisdaan or what, baka makatulong po in terms of doon yung sa OWA para makapag-set up po kayo ng pang kabuhayan po ninyo. So, tungkol naman dun sa inyong grade 10 na hindi po nakapagtapos, ang pwede po natin gawin, ang sabi po ni Sec kanina, yung DepEd, and then meron din TESDA. So, many other agencies po na pwede natin gawin. So, Nanay, no, kami po ay nagpapasalamat po ngayong araw sa paglapit ninyo at sa pagbigay tiwala po na aming programa na sa pagbigay daan ang kaliwanawagan doon po sa sinasabi natin na problema ninyo. Okay po? Maraming salamat din po sa inyo. Sir, kailan daw po pala pwede akong bigyan ng pauna? Well, ma'am, no, we'll be contacting ngayon mismo yung DMW para mapaschedule ka na kaagad kung ano po yung magiging setup tungkol doon sa sinasabi natin na pauna nila. Okay po? Salamat po. Salamat po. Maraming salamat din po. At dyan muna tayo at magpapaalam tayo dito sa sumbong mo. At dyan po tayo ngayon nagtatapos sa sumbong na to. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban katigiiwan. Itong hashtag, ibubitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag Ipabitag Mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orich International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, lalaban ka, di ka iiwan. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag Ipabitag Mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day, handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayon naman, no, mga boss, hindi lang naman puro sumbong ang ating pag-uusapan ngayong araw. Bagkus meron naman tayo ngayon ng panawagan. Dahil daw ang isang pamangkin nawawala, pamilya humingi ng tulong sa bitag para daw umano makita. Mga boss, bukod sa mga reklamo, ang bitag ay nagiging boses din para sa mga taong may gustong ipanawagan. Tulad ng inilapit ni Joy Ann sa hashtag Ibubitag Mo. Magmula raw nitong January 1, hindi na raw niya muling nakita ang kanyang pamangkin na may intellectual disability. Kaya naman ang pamilya ni Joy Ann labis na raw ang pag-aalala. Kaya naman ang kanyang panawagan, ang kanyang pamangkin ay sana makita na. Kaya para naman sa ibang detalyeng sumbong nito, panoorin. Yung January 1, 9 a.m., pagising namin, nakita namin nawala na sa higaan or sa bahay namin yung pamangkin ko na si Edmond S. Gebert na meron siyang Down syndrome. Chinek namin sa labas sa may tindahan, which is may CCTV para makapagtanong. Then, nakita namin na around 7:30 a.m. sumakay siya ng Egypt biyaheng Novaliches.
Nagpa-blatter na rin po kami sa San Jose del Monte Police Station. Lahat po ng kalapit na mga mall, nag-ano na rin po kami sa mga admin nila, nakisuyo po. Kasi mahilig po siya mag-mall. Lumapit na po ako sa Bitag dahil po sa kadahilan ng lumipas na po ang ilang araw, wala pa rin po kaming update na nakukuha kahit online or sa police. Alam ko pong malaking magiging tulong sa lahat po ng nanonood, nakikinig, tagapakinig at taga-suporta po ng Bitag. Nananawagan po ako na baka po may nakapansin or nakakita sa aking pamangkin na si Edmond Gebert. May Down syndrome po siya, 40 years old, 5'7" ang height, na huling suot po niya na hoodie na jacket, white, at saka maong na short. Pwede niyo po kaming kontakin or tawagan sa telephone number po sa baba. And then, may tattoo po siya sa left na braso na nakasaad po doon yung aming address na Minuyan sa Pangpalay. Then sa kanang kamay naman po niya is yung pangalan niya po na Edmond. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ngayon naman ay I think sa lahat ng mga nanonood ay baka naman siguro naalala nyo itong panawagan nung isang araw. Ito po ay inuulit lang naman namin para po kung sakali makatulong doon sa sinasabing pamilya na mahanap, no? Itong si Edmond Gerbert, 40 years old, intellectually disabled. Kailan ng huling pagkikita? January 1, 2025. Saan ito? Francisco Homes, San Jose del Monte, Bulacan. Ang kasuotan ay hoodie, jacket na may parang Playboy na logo. Then naka-shorts daw na maong. And then ang contact person ay si Joy Ann Feliciano, 0906-331-6120. Again, si Joy Ann Feliciano ang contact person dito, 0906-331-6120. So, sa lahat ng mga nanonood, no, kung may alam po kayo tungkol dito sa kinaroroonan itong ni Edmond, ay magbigay po ng kaalaman lang din dito po sa aming programa, sa hashtag Ibabitag Mo, or sa aming mga social media pages, kagaya ng Bitag Multimedia Network, and dun sa aming TikTok, or dun sa mga iba naming mga pages na pwede nyo pong pagbigay kaalaman dito kay Edmond Gerbert. So, para po sa lahat ng nanonood, ulitin ko lang po, sana po ay makapagbigay kaalaman din kayo sa pamilya at dito po sa amin. At dyan po tayo nagtatapos ngayong araw sa ating programa, hinggit sa sumbungan, investigahan, anumang reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka di iiwan. Sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo, ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ibabitag Mo. Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talaga taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. Pinabayaan ka, inabuso ka, Sa iya mo. Opo, sir. pinagsamantalahan, Mo nang paasahin, magmulukohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang, Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwi
uuwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema. Bibitagin ang ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain. Aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan. Mahirap man, di pababayaan ang paggaling ng may sakit. Di hihinto hanggang makamit mga minamaltrato sa trabaho. Tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso. Malapit man o malayo. Mga durobon putok sa puno. Dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo. Sisikapin na masugpo. Kabayat sakin sa gobyerno. Ilalantag at iwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Ben Bitag Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamali. Ang programang inyong napanood ay hatid sa inyo ng #Ipapitag Mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. CLTV 36.